Umiinit na talaga ang ulo ko ng mga oras na yon. Paikot-ikot na lang kasi kami sa gubat. Pakiramdam ko, pinaglalaroan na kami. Hindi ko alam kung anong masamang elemento o kapre ang nanliligaw sa amin ni Grace. Pero lingid sa kaalaman namin, ang simpleng pagkaligaw pa lang ito ang magtutulak sa amin sa pinakadelikado at pinaka nakakatakot na karanasan ng aming buhay. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Matagal na po akong listener ng inyong YouTube channel. Ngayon lang po ako naglakas ng loob na magpadala ng sulat dahil gusto ko pong ibahagi din ang naging karanasan namin ng asawa kong si Grace. Sino ba ang mag-aakalang ang pagtulong namin sa isang batang may sakit at kawawa ay magiging mitya ng aming buhay? Akala namin ay ginampanan lang namin ang aming mga tungkulin. Pero yun pala ang gagamitin ng mga kalaban para mabitag kami sa isang lugar na parang impyerno. Ibabahagi ko po sa inyo, Sir Blair, kung paano kami lumaban bilang mga antingero at kung paano namin sila napuksa gamit ang iba't ibang sandata at isang makapangyarihang medalyon. Hindi rin namin ito kakayanin kung wala ang mga bagong kaibigang nakilala namin doon na tumulong para mapatumba ang sindikato ng mga aswang. Ako nga po pala si Donald. At ito ang aming kwento. Grace, yung totoo. Pang-anim na liko na natin to. Sigurado ka bang hindi tayo paikot-ikot lang dito? Ang totoo niyan, hindi ko talaga alam kung tama pa ba itong nililikuan natin. Mukhang naliligaw na yata tayo, Donald. Anak nang, sabi ko na nga be. Napansin ko na kanina pa talaga tayo pabalik-balik. Pakiramdam ko talaga inililigaw tayo ng engkanto. Sige, mabuti pa. Hubarin na muna natin ang mga damit natin at baligtarin. Puro ka naman biro Naliligaw na nga tayo, gumaganyan-ganyan ka pa. Bakit ba kasi tayo naligaw? Di ba sinulat mo naman yung address na ibinigay sa'yo? Nadala mo ba yung papel? Donald, parang hindi yata. Kanina ko pa kinakalkal tong bag ko Sumasakit na nga ang daliri ko pero wala talaga yung papel, hindi ko makita. Mukhang naiwan ko yata dun sa altar. Ay nako, kuminamalas ka nga naman Yan ang nga ba ang sinasabi ko Ay nako, masyado ka nang ulyanin itong mga nakaraang araw Hindi ka naman ganyan dati Nitong isang buwan pa kita napapansin. Ano ba nangyayari sa'yo? May sakit ka ba Wala, ano ka ba? Ayos lang ako. Wala akong sakit. Masyado lang siguro ako madaming iniisip. Kaya nagiging makakalimutin. Pasensya na. Tao lang. Ay nako. Paano na ngayon yan? Baka naman hindi na natin abot ang buhay yung bata. Sayang naman ang pagod natin kung huli na tayo. Kaya bilisan na natin. Delikado na talaga ang lagay ng bata. Maaaring mamayang gabi, baka mamatay na siya. Isipin mo, 10 araw na siyang nakaratay, di ba? Tapos, sabi ng mga magulang, kinukulam daw ang biktima. Kapag nalaman na magkukulam na parating tayo, sigurado akong papatayin niya ng bata bago pa tayo makarating doon. Paano nga? Kanina pa tayo paikot-ikot dito. Basta, ituloy mo lang ang pagmamaneho. Pag may nadaanan tayong tao o kahit na anong bahay dyan, ihinto mo, magtatanong tayo. O sige, pero sasabihin ko sa'yo, Grace kanina pa talaga ako kinakabahan sa lugar na to. Iba ang pakiramdam ko. Parang kanina pa may nakatingin sa atin. Sus, bakit? Natatakot ka ba? Kung sakaling may nakatingin nga at nagbabantay sa kilos natin? Hindi naman. Pero yun nga, kinakabahan ako. Kalaki-laki ng katawan mo, nerbiyoso ka? Ay nako, kung sakali man na meron, hindi tayo ang dapat nakabahan kundi siya.
Siya ang malas. Kasi 2 antingerong albularyo ang makakatapat niya kung sakali. At alam mo naman, di ba? Hindi tayo mga ordinaryong albularyo lang dahil sanay tayo sa bakbakan. Alam ko naman yun. Gusto ko lang naman sabihin kung anong nararamdaman ko at napapansin ko sa lugar na to. Pero sa bagay, tama ka. Kung sino man niyang nagmamanaman sa atin ngayon, isang malaking pagkakamali na kalabanin niya tayong dalawa. Akala niya siguro, mga ordinaryong tao lang tayo na pwede niyang biktimahin o takutin, kung sino man siya. Kaya nga relax ka lang. Uy, teka. Pamilyar yung salita na yun ah. Di ba? Yun ang palaging sinasabi sa atin ni Master Gardo nung tinuturuan niya pa tayong maging antingero at bago maging albularyo. Ah, naalala ko tuloy si Master. Si Master? Oo nga no. Nakakamiss nga matandang yun. Siya ang dahilan kung bakit naging antingerong albularyo tayong dalawa. Sayang lang at namatay siya ng maaga. Kaya nga eh. Pero, Donald, namatay ba talaga siya? Hindi ko nga rin alam kung totoo ba siyang namatay. Kasi hanggang ngayon, di pa rin naman nakikita ang bangkay niya. Puro mga gamit lang na gulagulanit ang nakita tapos yun. Sabi ng mga pulis, posibleng patay na. Hindi na naganap ang mga kapamilya niya. Sayang no, kabait pa namang tao. Sana kahit bangkay lang niya ay makita para mabigyan siya ng disenteng libing. Deserve niya naman yun kasi mabuti siyang tao at magaling din siyang trainer. Tama ka dyan. Napakabait na tao pero walang Diyo. Pagdating sa ensayo, akala mo sundalong tinuturuan Naaalala mo pa ba kung paano niya tayo turuan nun? Siyempre naman no. Makakalimutan ko ba yun? Hindi ko makakalimutan ang mga araw na yon, Donald. Siya ang nagpadalisay sa atin Siya ang gumabay sa atin para hindi tayo matukso ng mga masasamang espiritu. Dahil sa kanya, hindi tayo lumiko at natuksong gumamit ng makakaliwang kapangyarihan. Kaya malaki talaga ang utang na loob natin sa matandang yon. Kaya nga, tama ka. Kapag nahanap natin yung bangkay o kahit buto man lang ni Master, ako na ang bahala sa palibing. Magdodonate tayo ng magandang kabaong. Okay lang ba sa'yo yun? Aba, syempre, oo naman. Kung mayaman lang tayo, yung pinakamahal ang ibibigay ko sa kanya. Kulang pa yon sa lahat ng naitulong niya sa atin. Kaya nga Ay teka, siya nga pala. Suot mo ba yung medalyon mo? Baka pati yung kinalimutan mo Hindi Eto, nakasuot sa akin. Mabuti ng sigurado. Mahirap na baka mamaya biglang may mangharang dito sa atin. Mas mabuti nang handa tayo. Tama ka. Sabi nga ni Master, itong mga medalyon na bigay niya sa atin ang magsisilbing kalasag natin sa kahit na anong sumpalang itim na kapangyarihan. Tama ka. Maraming beses na rin tayong nailigtas ng mga medalyon na to laban sa mga mangkukulam at mambabarang na nakakalaban natin. Kaya nga. Huwag ka nang kabahan Sige na, ipagpatuloy mo na yung pagmamaneho mo. Makakarating din tayo sa pupuntahan natin. Basta, relax ka lang. Oo na, sige na. Medyo binilisan ko ang takbo ng owner type jeep namin kahit ramdam ko ang hirap ng makina sa paakyat at maputik na daan. Hinawakan ko ng maigpit ang manibela dahil malubak at matagtag. Habang umaandar kami, muli na naman naming nadaanan ang masukal na paligid. Tapos yung mga puno na nadaanan na namin, yung pa rin ang dinaraanan namin. Pinatalas ko ang pakiramdam ko ng mga oras na yon para malaman kung pinaglalaroan nga ba kami ng mga hindi nakikitang nilalang. Inisip ko na lang na kailangan na talaga naming makalabas sa daan na yon at mapuntahan kagad ang batang may sakit. Lalo't sabi sa amin ay malubhang-malubha na talaga ang kalagayan nito. Hindi na makabangon
at hindi na rin makadilat dahil sa labis na paghihirap. Kami kasi ang hiningian ng tulong dahil nalaman daw ng mag-asawa na magaling kaming manggamot ng mga ganitong klaseng sakit. Yung mga kinulam o binarang o kaya naman yung pinahihirapan ng mga masasamang elemento. Nangako kami sa kanila na papagalingin namin ang bata sa abot ng aming makakaya bilang isang antingero na albularyo. Kaya naman, hindi talaga kami pwedeng mahuli sapagkat bawat segundo sa buhay ng batang yon ay mahalaga. Nagpatuloy ako sa pagmamaneo pero maya-maya may napansin akong naglalakad na lalaki. Binagalan ko ang takbo ng jeep at tinapatan ang lalaki. Brad, sandali lang. Pwede ba magtanong? Aba, oo naman. Ano po bang itatanong nyo, boss? Itatanong lang sana namin kung saan dito yung daan papunta dun sa Baryo Malaya. Sa Baryo Malaya ba? Ano pong gagawin nyo doon? May dadalawin lang kami may sakit. Maluba na kasi ang kalagayan niya. Ipagdarasal lang sana namin na sana ay gumaling. Oo. Baka yung anak ni Aling Marian tinutukoy nyo na may sakit. Opo, alam ko po kung saan yun. Sandali lang. Anong Aling Maria? Marites ang pangalan ng nanay niya, hindi Maria. Opo. Marites po pala. Pasensya na po kayo. Baguhan pa lang kasi ako sa lugar na yun eh. Kaya hindi ko pa masyadong kabisado ang pangalan ng mga taga roon. Napagpapalit-palit ko tuloy ang pangalan nila. Pero meron nga talagang bata na may sakit doon sa amin. Nakakaawa nga yung bata eh. Butot balat na, saka mahinang-mahina na ang katawan. Ang balita ko pa nga, inaaswang yun gabi-gabi kaya ganun. Para bang nauupos na kandila. Ano ka mo? Inaaswang? Pero ang sabi sa amin ng mga magulang niya, kinukulam daw ang bata. Teka nga, niloloko mo ba kami o pinagtitripan? Ano ba talaga? Hindi ko po kayo pinagtitripan. Iba-iba po kasi ang kwento ng mga tsismoso dun sa amin. Sabi nung iba, inaaswang. Yung iba naman, kinukulam daw. Meron din namang nagsasabi na baka malubang sakit lang talaga yun na kailangang ipadoktor. Kaso mukhang walang pera yung mga magulang niya, kaya dinadaan na lang sa pagpapagamot sa mga albularyo. Teka, matanong ko lang po, albularyo po ba kayo? Hindi. Hindi kami albularyo. Ganun po ba? O sige po, ituturo ko na lang po sa inyo yung daan. Kaya lang mahirap puntahan yun. Baka maligaw kayo lalo. Kung gusto nyo, isakay nyo na lang ako kasi pauwi na rin naman ako dun eh. Pwede ko kayong samahan hanggang sa tapat mismo ng bahay nila. Talaga? Kung ganun, sige, sumakay ka na. Mas mabuti nga na samahan mo na lang kami. Pero wag mo kaming ililigaw, ha? Naku, sinasabi ko sa'yo, malalagot ka kapag iniligaw mo kami. Naku, hindi po. Hindi ko po gagawin sa inyo yun. Mapagkakatiwalaan ako. O siya, sumakay ka na dyan sa likod. Sumakay ang lalaki sa likuran ng jeep namin. Pagtingin ko sa rearview mirror, medyo nandiri ako sa itsura niya. Hindi lang siya madungis, mabaho din siya at nakakasiwa tignan. Nung nagkatinginan kami, bigla siyang ngumiti. Kitang-kita ko yung nangingitim niyang mga ngipin. Boss, yan dyan. Iliko mo dyan sa kanan. Shortcut yan papunta sa sitio nila Aling Marites. Sinundan ko ng tingin ang direksyong itinuturo niya. Isang makipot at maputik na daan yun. Mas masukal ito kaysa sa kalsadang pinanggalingan namin kanina. Tapos ay tumatama pa ang bubong ng jeep namin sa mga nakalaylay na sanga. Donald, teka, sandali lang. Parang hindi tama to. Iba ang kutob ko sa daan na to. Para bang papasok na tayo sa pinakagitna ng gubat. Pabulong lang ang pagkakasabi ni Grace. Sapat lang para marinig ko. Nakita kong hinawakan niya yung medalyon sa loob ng damit niya at pumikit ng bahagya. Ano bang nararamdaman mo? Umiinit ang medalyon ko.
humahapdi din ang balat ko. Para bang nagbababala siya na huwag tayong pumasok sa daan na yan. Muli kong nilingon ang asawa ko. Nakita ko na balisa siya at di mapakali. Panay ang tingin niya sa lalaking isinakay namin. Para mapanatag naman ang asawa ko. Tinanong ko ang lalaki. Brad, sigurado ka ba rito? Ito ba talaga ang tamang daan? Bakit parang papasok na to sa gitna ng gubat? Opo. Sigurado po ako na yan po ang tamang daan. Yung main road po kasi, gumuho ang tulay kaya walang madadaanan doon. Kaya dito ko po kayo pinaliko. Bakit to? May problema po ba? Wala naman. Pero siguraduhin mong tama to Opo. Huwag ko kayo mag-alala. Basta po ipagpatuloy niyo lang po ang pagmamaneho. Malapit na po tayo. Diretso lang po kayo dyan. Tapos makikita nyo na may mga kabahayan na maya-maya lang. Tinanguan ko yung lalaki at sinunod ko ang sinabi niya. Tumuloy kami sa daan. Medyo mahirap talaga at kumakaldag talaga yung jeep sa baku-bakong daan. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas. Unti-unti na ring umayos ng kaunti ang kalsada at may nakita na nga kami na mga kabahayan. Tulad ng sabi niya, ito na raw ang Baryo Malaya. Pagdating sa isang kanto, pinahinto niya ang sasakyan sa tapat ng isang maliit na kubo. Agad na bumaba yung lalaki paghinto ko. Hindi man lang siya nagpasalamat o nagpaalam ng maayos. Diretso lang siyang pumasok sa loob ng kubo na para bang bahay niya yon o kaya naman ay kabisadong-kabisado niya ang mga tao roon. Pinatay ko ang makina ng aking owner type jeep at nagkatinginan muna kami ng asawa kong si Grace. Maya-maya pa ay may lumabas na babae mula sa kubo. Mukhang pagod ang itsura nito at magulo ang buhok. Para bang galing sa mahabang pagpupuyat. Nakatingin lang siya sa amin. Pagbaba namin ni Grace, pinagmasdan ko ang lugar. Napakatahimik ng baryo at parang walang katao-tao. Naglakad na kami palapit doon sa babae para kumpirmahin kung ito na ba talaga ang bahay ni na Marites at nung batang may sakit. Pero bago pa kami makalapit, lumabas ulit ng bahay yung lalaki at hinarap kami. Nandito na po tayo. Siya nga po pala si Aling Lina. Siya po yung tiyahin ng batang may sakit. Wala daw po si Aling Marites Nagpunta raw po sila sa bayan para mamili ng mga gamit nila. Talaga? Pero bakit naman sila umalis? Alam nilang darating kami ngayong araw. Nakalimutan ba nila? Sumenyas ang babae sa lalaking kausap namin. Hindi ko maintindihan kung ano ang nais niyang ipahiwatig dahil puro sign language lang ang kanyang ginagawa, imbis na magsalita. Tumangu-tango ang lalaki. Ang sabi po ni Aling Lina, biglaan daw po kasi ang pag-alis ni na Aling Marites. May kailangan daw bilhin na gamot at mga gamit sa bayan para sa bata. Kaya nagmadali silang umalis. Ganun ba? Paano namin gagamutin ang anak nila kung wala sila dito? Paano kung magkaproblema at sabihin nilang wala silang paintulot? Mahirap yun. Hihintayin ba namin sila? Anong oras ba sila darating? Ibinili naman daw kayo dito sa kapatid ni Aling Marites. Siya muna magbabantay sa inyo habang wala pa yung mag-asawa. Pasensya na rin po pala kayo. Hindi po talaga kasi siya nakapagsasalita. Pipi po si Aling Lina mula pa nung bata pa siya. Ganun ba? O sige, ayos lang. Ang importante ay makita namin yung bata. Nasaan ba siya? Nasa loob po. Nakahiga. Kanina pa nga raw po hindi mapakali at parang laging may itinuturo sa kisame. Tara na po sa loob. Tuloy daw po kayo para makita niyo siya. O sige. Siya nga pala. Ano bang pangalan mo, Brad? Ako si Caleb. Caleb, salamat Mabuti pa samahan mo muna kami dito para naman maintindihan namin ang mga sasabihin ni Aling Lina. Okay lang ba yun sa'yo? Baka nakakaabala kami. Ang totoo po niyan may gagawin pa po ako Pero sige po, sasamahan ko na lang po kayo.
Ayos. Salamat ulit ha. Teka, at kukunin ko lang yung mga gamit namin sa loob ng sasakyan. Kinuha ko yung itim na bag sa likod ng jeep. Yung laging bitbit namin kapag dumadayo kami para manggamot. Mabigat ito dahil puno ng mga bote ng langis na hinaluan ng iba't ibang ugat at mga dahon. Narito rin ang mga gamit namin na pangtawas at pampausok na ginagamit ni Grace kapag kailangang magtaboy ng masamang espiritu. Samantala, pagpasok namin sa loob, nakita ko si Caleb na nakatayo lang sa gilid. Tumango si Aling Lina. Sabi ni Caleb ay sundan na lang namin ang babae. Pumasok kami sa isang silid. Pagkakita ko sa bata, natulala ako ng matagal. Napahawak din ako sa aking dibdib. Bigla akong nakaramdam ng matinding awa. Nakahiga siya sa isang manipis na banig at kung hindi mo titignan ng mabuti ang bahagyang pagtaas baba ng dibdib niya, aakalain mong bangkay na siya. Sobrang payat niya. Literal na butot balat na talaga. Nakalubog ang mga mata niya na parabang dalawang itim na butas sa muka at ang balat niya ay parang tuyong balat na kahoy. Kitang-kita na ang bawat dugtong ng mga buto niya sa balat at ganun din sa bandang tuhod. Grabe! Anong nangyari? Bakit ganito ang itsura niya? Lumingon ako sa babaeng nakabantay sa bata. Sumenyas ito habang nakatingin kay Caleb. Sabi ni Aling Lina, wala naman daw silang nakikitang sakit ng bata nung una. Pero habang tumatagal, natutuyo ang bata. Halos 2 linggo nga lang daw ganyan na kagad ang itsura niya. Tulad ng sabi ko po kanina, naniniwala sila na baka raw may nanghihigop sa laman niya gabi-gabi habang tulog. Ano ka mo nanghihigop? Yun ang dahilan kung bakit siya naging butot balat. Grace, kaya mo bang makita kung ano ang tunay na dahilan kung bakit siya nagkaganito? Kaya siguro. Susubukan ko siyang tawasin para malaman natin kung ano nangyayari sa kanya. Grabe, nakakaawa talaga ang bata. Boss, sabi pa ni Aling Lina, kaya daw nila nasabi ang ganun ay dahil tuwing gabi nakakarinig daw sila ng mga kalmot sa bubong. Yung bang parang kuko na ikinakaskas sa yero? Tapos minsan pa daw ay may nakita silang isang nilalang sa labas ng bahay nila. Nakalutang daw po, saka mapupula ang mga mata. Sige, salamat sa impormasyon niyang Caleb, Aling Lina. Pero mamaya po ay makikita natin kung ano nga ba talaga ang tunay na dahilan. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin po namin ang lahat para mapagaling ang batang ito. Tumango si Aling Lina at ngumiti. Pero sumungaw ang luwa sa kanyang mga mata nang sandaling narinig niya ang mga sinabi ko. Maging siya siguro ay nag-aalala ng labis sa kanyang pamangkin. Muli, nakita ko siyang sumenyas kay Caleb. Boss, sa labas daw muna kami. Tutulungan ko lang daw po siyang maganda ng merienda ninyo. Kumain daw po muna kayo bago magsimula. Sige. Ayos lang. Salamat. Magkasunod na lumabas ang dalawa. Tumigil si Grace sa paggalungkat ng mga gamit niya sa bag. Tumabi siya sa akin at kapwa kami nakatingin sa pasyente namin. Grabe, Grace. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong biktima. Parang hindi na bata yung itsura eh. Literal na kalansay na lang na binalutan ng balat. Kaya nga ang lupit naman na may gawa nito sa kanya. Hindi na naawa. Mukhang balak talagang ubusin mula laman hanggang puto. Donald, nahihirapan ako. Ang bigat na makitang nahihirapan ng ganito ang bata. Kaya ba natin siyang gamutin? Grace, kumalma ka lang. Huwag kang panghinaan ng loob. Susubukan natin at kakayanin natin, okay? Sigurado ka? Alam mo, madami na tayong ginamot, pero ito na yata ang pinakamalala sa lahat. Kawawa naman. Walang malay ang batang to tapos ganito ang ginawa sa kanya. Pakiramdam ko,
Hindi lang isang tao o isang nilalang ang may gawa nito. Parang buong puwersa ng kadiliman ang nakadagan sa kanya. Alam ko ang nararamdaman mo, Grace. Kaya nga mas kailangan nating maging matatag. Lakasan natin ang loob natin para magamot ang batang to. Sige na, ihanda na natin ang mga gamit, yung tawas, yung pampausok at mga langis, para dire-diretso na tayo mamaya. Sige, pero mukhang mapapalaban talaga tayo dito. Mapalaban man o hindi, huwag kang matakot. Nandito naman ako eh. Akong bahala. Relax ka lang. Sakto namang pagkatapos naming mag-usap ng asawa ko, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Caleb na may dalang maliit na tray kung saan nakapatong ang isang pitsil na may lamang kulay dilaw na juice at 2 basong plastik. Kasunod niya si Aling Lina na bitbit naman ang isang plato ng tinapay. May kakaibang amoy ang juice, para bang pinaghalong kalamansi at kung anong damo na hindi pamilyar sa akin. Eto po, pasensya na kayo at medyo natagalan ha. Namitas pa po kasi ako ng kalamansi eh. Sige lang, salamat Caleb. Wala pong anuman. O sige po, magmerienda na po kayo. Iniabot niya sa akin ang isang baso at sinalinan ito ng juice mula sa pitsela. Napatingin ako sa aking asawa na tila biglang naasiwa sa pagkuha ng pagkain. Palipat-lipat ang tingin niya sa tinapay at sa bata. Marahil ay hindi na naman niya maatim ang magmerienda dahil sa kanyang nakikita. Grace, relax. Juice lang to. Sige na, uminom ka na at kumain ng tinapay. Alam ko naman pagod ka sa biyahe at sa kakaikot natin kanina. Sige na. Mas okay na may laman ng tiyan natin bago tayo magsimula. Sige, sige. Kinuha ni Grace ang baso. Agad naman itong sinalina ng juice ni Caleb. Sabay kaming nagmerienda. Masarap ang juice. Manamis-namis na may konting pait. Medyo malamig din ang tubig at sabi ni Caleb, galing daw ito sa tapayan. Isang imbakan ng tubig na gawa sa luwad o putik. Samantala, nang maubos ko ang juice, agad akong nakaramdam ng ginawa. Masarap po ba? Espesyal po ang timpla ni Aling Lina dyan eh. Oo, masarap. May kakaibang tamis, anghang at pait. Teka, ano ba sangkap nitong juice na to? Kakaiba eh, pero masarap. Lumingon si Aling Lina kay Caleb at mabilis na sumenyas gamit ang kanyang mga kamay. Sabi po ni Aling Lina, sikretong sangkap daw po eh. Hindi daw po pwedeng sabihin. Pero kung mapapagaling daw po ninyo ang pamangkin niya, ibibigay daw po niya sa inyo ang mga recipe. Ganun ba? O sige. Hayaan niyo po, Aling Lina. Pagagalingin ko po ang pamangkin niyo. Grace, okay ka na ba? Tara, mag-umpisa na tayo. O sige, umpisahan na natin. Sandali lang po. Pinapatanong po ni Aling Lina kung ayos lang daw po na lalabas na lang muna kami para hindi kayo maabala sa ritual at panggagamot nyo. Pero kung may kailangan daw po kayo, tawagin nyo lang daw po kami sa labas. Huwag daw po kayo mahihiya. Sige. Kami nang bahala rito. Tumango si Caleb, sabay tingin kay Aling Lina. Sabay silang naglakad palabas ng pinto. Pero bago sila tuluyang makalabas, nakita ko yung pasimpleng paglingon sa amin ni Caleb at ngumisi siya. Hindi ko nagustuhan ang ngisi na yon, pero hindi ko na siya nasita kasi tuluyan na nilang isinara ang pintuan. Tinawag na rin ako ni Grace. Magsisimula na ako. Nakahanda ng lahat ng mga gamit ko. Tumango ako at pumuesto sa tabi niya. Sinimulan na ni Grace ang pag-oorasyon at pagtatawas. Kinuha niya ang langis at dahan-dahang ipinahid sa noo at dibdib ng bata habang bumubulong ng mga dasal. Pero habang ginagawa niya ito, napansin kong kumunot ang noo ng asawa ko. Huminto siya sandali at hinawakan ang pulso ng bata. Pagkatapos ay itinaas niya ang talukap ng mga mata nito. Donald, sandali. Patay na to.
Anong sinasabi mo? Patay na? Kung ganun, nauli na tayo? Hindi. Tignan mo ang tawas. Walang kaluluwang katawang to. Patay na siya. Matagal na. At mukhang gumagalaw lang to. Dahil sa itim na mahika para magmukhang humihinga. Nung malagyan ko ng langis, nakita kong nababalutan siya ng itim na usok. Donald, delikado. Mukhang bitag to. Mukhang may balak silang masama sa atin. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Grace. Pero bago pa ako makasagot, muling bumukas ang pinto. Pumasok si Aling Lina at si Caleb. Kapwa sila nakangisi. Para bang nanloloko, parang nang iinis. Ilang sandali pa, ang balat nila na kanina ay kayumanggi ay biglang nagbago. Unti-unti naging uling ang kulay. Maitim na maitim. Kasabay nito, ang kanilang maiitim na buhok ay mabilis na namuti. Nanlilisik din ang kanilang mga mata. Doon ko naintindihan na hindi sila ordinaryong tao. Mga gabunan sila. Mga nilalang na kumakain ng laman at umiinom ng dugo ng tao. Agad akong kumilos. Lalaban sana ako. Ipagtatanggol ko ang asawa ko. Pero bigla akong nahilo. Napatingin ako kay Grace. Namumutla din siya at nakahawak sa kanyang ulo. Donald! Yung juice! May hinalo sila! Hindi niya na natapos ang sasabihin niya. Tuluyan nang bumigay ang mga tuhod niya at bumagsak siya sa sahig. Walang malay. Sinubukan kong sumigaw at tumayo para tulungan siya, pero hindi ko na maigalaw ang mga binti ko maliban sa mga mata ko. Sa wakas, may nabitag na naman tayo. Akala ko pa naman ay matatalino ang mga to. Pero mahina pala. Mga pulpol. Masyadong naging kampante dahil lang sa awa sa bata. Siya nga po pala. Salamat, Aling Lina. Mahusay kang umarte. Hayaan mo. Yung perang kikitain ko sa kanila, bibigyan kita. Tumawa ng mahina si Caleb. Yung tawang nakakainis at nakakapanginig ng laman. Napatingin ako sa babaeng kausap niya. Nagsalita ito at sumagot. Hindi pala talaga siya isang pipi. At ilang sandali pa ay tuluyan ng nagdilim ang paningin ko. Hanggang sa nawalan na ako ng malay. Nagising ako na parabang binibiyak ang ulo ko sa sobrang sakit. Nang idilat ko ang mga mata ko, madilim ang paligid at tanging mga sululang na nakasabit sa mga poste ang nagbibigay ng liwanag. Pinilit kong bumangon at doon ko nakitang nasa loob kami ng isang selda na gawa sa matitigas na kahoy. Sa tabi ko, nakita ko si Grace na unti-unti na ring nagigising. Grace, asawa ko, ayos ka lang ba? Hindi. Sobrang sakit ng ulo ko, Donald. Ano ba nangyari? Nasaan tayo? Bakit ganito ang amoy dito? Ang baho! Sa sandaling ito ay nagmasid ako sa paligid. Madilim na, pero base sa nakikita ko, napaliligiran kami ng mga matatayog na puno. Nasa gitna kami ng gubat. Doon ko din napansin na may iba pang kulungan bukod sa kinaroroonan namin. May iba pang tao na nakakulong. Diyos ko! Bakit ganito ang lugar na to? Bakit tayo nakakulong? Teka, ang medalyon ko, Donald, nawawala! Pagkarinig ko nun, ay kinapkap ko din ang sarili kong dibdib. Wala na rin ang suot kong kwintas. Wala din yung bag namin at mga gamit sa panggagamot. Anak ng putya! Wala na rin ang medalyon ko! Anong gagawin natin ngayon, Donald? Hindi basta-basta yung nakita natin kanina. Si Caleb at si Aling Lina, mga aswang sila.
At hindi lang sila basta mga aswang. Mga gabunan pa. Mga malalakas na uri ng aswang. Ngayon wala sa atin ang mga medalyon natin. Paano tayo makakalaban? Paano natin may pagtatanggol ang ating mga sarili laban sa kanila? Sabihin mo sa akin. Katapusan na ba natin? Huminga ako ng malalim at hinawakan ang magkabilaang balikat ni Grace. Ramdam ko ang panginginig niya at sa totoo lang, pati ako ay kinakabahan na rin. Pero kailangan may isa sa amin ang manatiling matatag ang loob. Grace, makinig ka sa akin. Huwag mong sabihin katapusan na natin. Oo, kinuha nila mga gamit natin, pero hindi ibig sabihin nun ay wala na tayong laban. Ang tunay na kapangyarihan natin ay wala sa bakal o sa langis, kundi nasa pananampalataya natin. Sigurado ka ba? Kung ganun ay paano? Kaya ba natin to? Makakalabas ba tayo sa kulungan na to? Sabihin mo sa akin, Donald. Ano bang plano nila? Ano bang gagawin nila sa atin? Huminahon ka. Huwag kang papatalo sa takot. Tignan mo ako. Hindi ko alam kung anong plano nila. Pero hindi ito ang tamang pagkakataon para sumuko. Tandaan mo, hindi lang tayo basta albularyo. Espesyal tayo, espesyal. Mga antingerong manunugis. Kailangan lang natin ng talas ng isip, tapang at lakas ng loob. Makakaisip tayo ng paraan, Grace. Makakaligtas tayo dito. Tandaan mo yan. Kung ganun, anong gagawin natin? Yung mga aswang na yan, kinuha nila mga gamit natin. Nakatitiyak ako, nakampante na yung mga yan dahil alam nilang wala na tayong laban sa kanila. Yun ang gagamitin nating alas. Ang akala nila ay wala na tayong magagawa. Sana nga tama ka. Pero paano? Kung bumalik sila para kunin tayo. Natatakot ako sa iniisip nilang gagawin sa atin. Huwag ka nga sabing panghinaan ng loob eh. Tandaan mo, mga albularyo rin tayo. Madami na tayong napagdaanan. Madami na tayong napagtagumpayan na laban bilang mga manunugis at antingero. Marami na rin tayong napaslang na tulad nila. Huwag kang matakot. Magdasal ka ng tahimik. Humingi tayo ng gabay sa Diyos na kataas-taasan. Ilang sandali pa ay nakarinig kami ng mga yabag na papalapit. Tumigil kami sa pag-uusap ni Grace. Nakita namin ang isang anino ng isang matangkad na nilalang. Si Caleb. Pero hindi na talaga siya yung lalaki na nakilala namin kanina sa daan. Ang buhok niya, maputing-maputi na talaga at yung balat niya ay maitim na parang uling. Yung pala ang tunay niyang anyo. Naglakad siya palapit sa rehas namin habang pinaglalaruan ang isang kutsilyo na pamilyar sa akin. Kutsilyo ko yun at kinuha niya sa bag. Ngumisi siya at sa pagkakataong ito, mas lalong nakakapangilabot ang itsura niya dahil sa liwanag ng apoy mula sa sulo na hawak niya. Gising na pala mga bisita ko. Kumusta ang tulog niyo? Masarap ba ang tama ng Diyos ni Aling Lina? Walang iya ka, Caleb. Anong kailangan mo sa amin? Caleb ba talagang pangalan mong demonyo ka? Pangalan? Hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga ngayon yung pakinabang niyo sa amin. Masyadong malungkot dito sa gubat. Gusto lang namin maging masaya. Anong sinasabi mo? Ano ba talagang balak nyo? Malalaman niyo rin maya-maya. Pero huwag kayo mag-alala. Hindi naman namin kayo papatayin kagad. Magpahinga muna kayong dalawa. Dahil hindi pa naman kayo maisasalang, ang sabi ni Pinuno. Tumalikod na siya at humarap sa ibang mga bilanggo na nagsimulang magsisisigaw at magmakaawa. Ang ingay sa lugar na yon ay puno ng takot habang kami ni Grace ay nakatitig kay Caleb. Sumenya si Caleb sa dalawang lalaking kasing itim din ng balat niya na biglang lumitaw mula sa madilim na bahagi.
Itinuro ni Caleb ang kabilang kulungan kung nasaan ang dalawang lalaki na kanina pa nanginginig sa labis na takot. Yan! Yan dalawang yan ang kunin nyo. Ihanda nyo na sila kasi maya-maya lang ay darating na ang mga VIP. Binuksan ng mga kasama niya ang rehas. Hindi na nakapalag ang dalawang lalaki dahil malalakas ang mga aswang na yon, at sa tuwing susubukan ng dalawa na lumaban, nag-iiba ng anyo ang dalawang lalaki. Nagiging mabangis ang kanilang muka. Sadyang ipinapakita nila ang kanilang mga matatalas na pangil. Dahil sa takot, hindi na nagawang kumilos ng dalawa. Agad nilang tinalian ang kamay at paa ng mga biyag gamit ang makapal at matibay na baging. Nagmakaawa ang dalawang biyag pero parang wala silang naririnig. Tumahimik na kayo! Wala na kayong magagawa. Walang puwang ang awa sa lugar na ito. Kung gusto nyo makauwi sa mga pamilya nyo at mabuhay, maging malakas kayo. Sige na! Dalhin nyo na yan sa gitna! Pagkatapos silang talian, kinaladkad nila ang dalawang biyag. Napahiga ang dalawa pero hindi man lang nila tinulungan makatayo. Parang sako lang ito na hinila nila palabas ng kulungan at patuloy na kinaladkad. Wala silang pakialam kung mangudngud man sila sa lupa o magasgas ang kanilang mga balat. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng dalawang lalaking yon, na lalong nagdagdag pa sa takot ng iba pang mga bilanggo. Anak ng putya, tignan mo mga demonyong to. Wala silang kaluluwa. Wala silang awa. Napasuntok na lamang ako sa lupa dahil sa sobrang galit, pero wala akong magawa. Mas lalo akong nainis nang marinig na sumisipol-sipol pa ang demonyong si Caleb habang palapit sa amin. Ilang sandali pa, nagsipagsindi sila ng mas marami pang mga sulo. Lumiwanag ang paligid. Doon ko lang napansin na yung lugar na natatanaw namin na pinagdalhan sa dalawang lalaking biyag ay tila isang arena. Malinis ang pinakagitna at may nakapalibot na mga kawayang bakod na may alambre sa pinakataas. Pagkatapos ay nagsimula ng magdatingan ang mga manonood. Namangha ako sa mga sinasabi nilang mga VIP. Hindi nga maikakaila na mga espesyal silang mga tao dahil mamahalin ang kanilang mga suot. May mga nakabarong pa nga. Bukod sa magarang kasuotan, ay nakasuot sila ng mga ginto sa leeg at braso nila. Sigurado ko, mayayaman silang mga tao. Alam nyo, mag-e-enjoy kayo dyan sa mapapanood nyo. Maganda yan. Gustong-gustong panoorin yan ng mga mayayaman. Hayop ka! Anong gagawin nyo? Yang mga yan, sila ang mga customer namin. Mga mayayamang aswang na naghahanap ng kakaibang aliw. At yung dalawang lalaki kanina, sila ang magbibigay ng aliw sa amin. Kung ganun, negosyo pala sa inyo to. Nang bibihag kayo ng mga tao para gawing pang-aliw sa mga mayayamang aswang. Napatingin ako sa mga VIP na mga sinasabi ni Caleb. Habang papalapit sila sa gilid ng ginawa nilang arena, doon ko napansin ang totoo nilang mga anyo. Mapupula ang kanilang mga mata at nanlilisik. May mga pangil sila at mahahabang mga kuko. Sila ang mga mayayamang aswang mula sa lungsod at mga kalapit syudad. Nagtatago sila sa likod ng mga negosyo at pera sa umaga. Pero nagpupunta sila rito sa gubat sa gabi para manood ng labis na kalupitan at para magpakasawa sa laman ng tao. Sukdulang kasamaan ang nasa harap namin. Ang yayaman nga nila, pero mga tunay nga silang mga kampon ng kadiliman.
Huwag kang magagalit, boss. Dahil maging ikaw man, mapapanood din namin kayo bukas ng gabi. Magbibigay ka rin ng aliw sa amin. Siguro kapag kayo na ang may sasalang, tsak na malaki ang kikitain ko. Dahil mahal ang presyo ng mga magagaling na manggagamot na tulad ninyo. At narinig ko pa nga, kayo ay mga antingerong manunugis. Tsak na marami ang magkaka-interes na lapain kayo. Caleb, parang awa mo na. Tao rin kami. May pamilya rin kami naghihintay sa amin. Bakit kailangan umabot sa ganito? Hindi na ako tinatabla ng ganyang klaseng pakiusap. Sa mga tulad namin, walang puwang ang awa. Dahil kami ang mga nilang na naniniwala na sa mundong ito, dalawa lang ang klase ng nilalang. Yung kumakain at ang kinakain. At ngayong gabi, malinaw kung nasaan kayo. Ilang sandali pa, tumahimik ang buong paligid nang umakyat sa mataas na entablado ang isang lalaki. Nakikita niyo ba yun? Siya si Pinuno. Siya ang leader namin. Nagsalita sa harap ang lider, sa harap ng mga manunood. Binati niya ang lahat. Agad na nagpalakpakan ang mga VIP. Sinabi ng lider ang mga patakaran ng laro. Nanlaki ang mga mata ko nang maintindihan ang plano nila. Gagawin nila kaming parang mga panabong na manok. Nagustuhan mo ba, boss? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Masaya ang palaro namin. Pero huwag ka mag-alala. May konsiderasyon naman kami. Kung sino matira sa loob ng itinakdang oras, bibigyan namin kayo ng pagkakataong mabuhay. Mga hayop kayo. Wala na kayo sa katinuan. Hindi pinansin ni Caleb ang sinabi ko. Basta na lang siya humagalpak ng tawa bago sumenyas sa kanyang mga kasama. Agad nilang kinalagan ng tali ang dalawang lalaking biyag. Tapos ay naghagis ng iba't ibang sandata ang mga aswang sa loob ng arena. Mga itak, palakol, kawayan at iba pa. Mula sa gilid ng arena, kitang-kita namin ang bangis ng unang bugso ng labanan. Pagpasok pa lang ng 3 aswang, agad sumugod ang isa sa kanila. Mabilis na dumampot ng palakol ang unang lalaki at iwinasiwas ito ng buong lakas. Pero maliksi ang kalaban. Mabilis itong umilag at marahas na sinunggaban ang lalaki sa balikat. Naghiyawan sa tuwa ang mga VIP habang naririnig ang tunog ng mga napupunit na laman. Sumubok namang rumisponde ang pangalawang lalaki. Pinulot niya ang isang itak at buong puwersang isinaksak sa aswang. Pero tumalbog lang ang patalim na tila tumama sa makapal na balat ng kalabaw. Sa isang malakas na hampas ng aswang, tumilapon ang kanyang armas. Hindi na siya nakabawi dahil agad siyang dinaluhong ng pangalawang kalaban. Naging kalunos-lunos ang sumunod na senaryo. Walang awang nilapa ng mga halimaw ang 2 biyag sa gitna ng arena. Matapos ang ilang minuto, tila mga basurang kinaladkad ng mga tauhan ang gutay-gutay na bangkay palabas ng arena. Nakita niyo yun? Ganon ang laro dito. Hayop ka! Napakademonyo nyo, Caleb! Pakawalan mo ako dito! Papatayin ko kayong lahat! Hindi makatarungan ang ginagawa nyo! Katarungan? Meron naman! Hindi naman namin sasayangin ang mga laman at buto ng mga talunan. Bibigyan namin sila ng marangal na katapusan. Anong gagawin nyo? Lilinisin nila ang laman at saka iluluto. Gagawin niyang espesyal na putahe para sa ating mga bisita. Hindi! Mga hayop kayo! Hustisya ba ang tawag niyo doon? Mas lalo ninyong binaboy ang mga katawan nila! Hindi na nakayanang panoorin pa ni Grace ang mga pangyayari.
Napayuko siya at nagsuka sa gilid ng aming selda. Nanginginig ang katawan niya at halos hindi na siya makahinga dahil sa sobrang pandidiri. Takot at awa. Hinawakan ko ang likod niya para alalayan siya, pero pati ako ay nakakaramdam ng pagbaligtad ng sikmura. Tinalikuran na kami ni Caleb at nakisali sa kumpul ng mga VIP at kapwa niya aswang. Ang sasaya nila, nagtatawanan, nagkakantsawan at nag-iinuman matapos makapanood ng karahasan. Parang may pista. Sobrang sigla ng paligid habang kaming mag-asawa at ang iba pang mga biyag ay unti-unti nang pinapatay ng takot. Donald, paano nila nagagawa yan? Paano nila nakakayanang magsaya sa kabila ng mga nangyayari? Yun ay dahil hindi sila mga tao, Grace. Mga demonyo sila. Natatakot ako, Donald. Baka hindi na tayo makalabas ng buhay dito. Tumahimik ka. Makakalabas tayo dito, Grace, pangako yan. Hindi tayo magpapatalo sa mga hayop na yan. Hinawakan ko ng maigpit ang kamay ni Grace. Ramdam ko ang panginginig niya. Pero pilit ko ring pinapatigas ang sarili ko. Maya-maya pa, tumayo uli ang lider sa gitna. Itinaas niya ang kanyang baso na may lamang pulang likido. Nag-anunsyo siya ng panibagong set ng laro at sa pagkakataong ito, nanlaki ang mga mata ko nang makitang diretsong naglalakad ang mga tauhan niya sa aming gawi. Akala ko, kami na ang isusunod. Muntik na nilang mabuksan ang aming selda. Pero biglang may humarang. Si Caleb. Huwag mo na yan. Kumuha kayo sa ibang selda. Inutusan ni Caleb ang mga lalaki na lumipat sa katabing kulungan. Maras nilang kinaladkad ang 2 pang biyag na nagmamakaawa at umiiyak. Muling nagsimula ang laban sa gitna ng arena, pero sa dulo, walang nabago. Gaya ng una, nilapa lang sila ng mga aswang. Patay ang 2 biyag at ang kanilang mga katawan ay hinila na naman palabas na parabang mga basurang itatapon. Napaiyak na lang si Grace habang nakatakip ang mga kamay sa kanyang muka. Donald, uubusin nila tayo. Isa-isa tayo mamamatay dito para lang sa katuwaan nila. Makinig ka, Grace. Habang pinapanood natin sila, pag-aralan mo kung paano gumalaw ang mga aswang na yan para may ideya na tayo kung paano sila lalabanan. Huwag kang panghinaan ng loob. Alalahanin mo, mga antingerong manunugis tayo. Tsaka mamamatay tayo dito kapag takot ang pinairal natin. Pero, kakayanin ba talaga natin? Basta't magkasama tayo, kakayanin natin, Grace. Kaya huwag kang bibitaw. Hindi tayo mamamatay ng ganun-ganun lang. Hinding-hindi ako papayag na matulad tayo sa kanila. Natapos ang unang gabi ng lagim. Mapalad kami dahil hindi kami ang huling isinalang sa arena bago itigil ang laro para sa pagpapahinga ng mga VIP. Samantala, kinabukasan, nagising ako sa ingay ng mga tao sa paligid. Nakita kong naglalakad palapit sa amin si Caleb. May hawak siyang 2 plato. Oh, kain na. Magpakabusog kayo ha. Kasi kailangan nyo ang lakas para sa pangalawang gabi. Sasalang na kayo mamaya eh. Bigyan nyo kami ng magandang palabas ha. Inilapag niya ang plato at itinulak sa ilalim para pumasok ito sa aming selda. Pagkakita pa lang ni Grace sa kulay tsokolate at mamantika na karne, bigla siyang napatakip ng bibig. Donald, alisin mo yan. Ayoko niyan. Alisin mo! Caleb, ilayo mo yan. Hindi namin kakainin yan. Alam namin kung ano yung pinapakain mo sa amin. Kakasabi ko lang, diba? Huwag kayo choosy. Kailangan nyo yan.
Hindi pwedeng papatay-patay kayo sa labanan mamaya dahil hindi magandang panoorin. Nababagot ang mga VIP kapag mabilis namamatay ang mga biyag. Gusto nila yung lumalaban. Kaya ubusin nyo yan. Pinulot ko ang 2 plato ng pagkain at bigla itong isinaboy sa mukha niya. Naningkit ang mga mata ni Caleb. Ramdam ko ang panggigigil niya habang dahan-dahang tumutulo ang mamantikang sarsa mula sa noo niya hanggang sa kanyang pisngi. Ang mga karning yon, alam naming karni yon ng mga naging biktima nila. Galit si Caleb pero hindi ako nagpasindak. Sinalubong ko ang nanlilisik niyang mga titig na walang kurap. Sabi ng hindi namin kakainin yan. Kahit mamatay pa kami sa gutom, hindi kami magiging hayop na katulad nyo. Kaya layas, umalis ka dito, hayop ka. Matapang ka talaga, boss. Pero akala mo ba makakatulong yung pagmamataas mo? Pagsisisihan mo to. Humanda ka talaga mamayang gabi. Padabog na pinunasan niya ang muka gamit ang kanyang braso at tumalikod. Narinig ko pa siyang nagmura habang papaalis. Nang mawala na siya sa paningin namin, doon bumagsak ang balikat ko. Humarap ako kay Grace. Ayos ka lang, mahal ko. Pasensya ka na. Donald, nahihilo ko. Ha? Bakit? Dahil ba sa gutom o sa pagod? Hindi. Hindi dahil doon. Sa sinabi niyang yon, agad na akong naghinala. Hinawakan ko ang kanyang pulso. Pinakiramdaman ko ang kanyang pintig at may napansin akong kakaiba. May 2 buhay na tumitibok. Grace, mahal ko. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Kailan ang huling dalaw mo? Buntis ka ba? Hindi ako sigurado. Pero 2 buwan na akong delay. Akala ko nga pagod lang dahil sa panggagamot. Kaya hindi ako dinadatnan. Pero nitong nakaraang linggo, iba nang nangyayari sa katawan ko. Kaya oo, mahal ko. Siguro nga buntis ako. Parang gumuho ang mundo ko sa narinig ko. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o magagalit sa tadhana. Matagal naming hinintay ito. Halos 5 taon kaming nagdarasal. Pero ngayon lang binigay ang hiling naming anak. Hindi ako makapaniwala. Sabay kaming napaiyak habang magkayakap. Diyos ko, bakit dito pa? Bakit sa ganitong sitwasyon pa? Natatakot ako para sa kanya, Donald. Paano kung dito rin siya mawala? Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Pinunasan ko ang mga luha ko at hinawakan ang kanyang mga pisngi. Kailangan kong maging matatag. Kung dati ay para sa amin lang ang laban na ito, ngayon ay may mas malalim na kaming dahilan para mabuhay. Mahal ko, makinig ka sa akin. Huwag mong iisipin na hindi tayo makakaligtas. Ngayon, mas may dahilan na tayo para lumaban. Lalabas tayo dito ng buhay. Pangako ko sa inyong 2 yan. Kahit wala tayong sandata, kahit wala tayong anting-anting. Ang anak natin na magiging anting-anting nating 2. Hindi ako makakapayag na magiging pagkain lang tayo ng mga demonyo na yan. Lalaban tayo, Grace. Para sa pamilya natin. Niyakap ko ng maigpit si Grace. Naramdaman ko, sa init ng yakap na yon, ay muli siyang nabuhayan ng loob at nagkaroon ng konting pag-asa. Samantala, nung tanghali ay bumalik si Caleb na may dalang bagong rasyon. Laking pasasalamat ko nang makitang gulay at kanin ang ibinigay niya. Nakakain ng asawa ko kahit konti. Kailangan niya yon, hindi para sa sarili niya, kundi para sa batang nasa sinapupunan niya.
Kahit matamlay siya at tila wala pa ring gana, pinilit ko siyang pakainin. Kahit konti lang, mahal ko. Lunukin mo para magkalaman kahit papano sikmura mo. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa anak natin. Dahan-dahan siyang sumubo. Pilit na nilalabanan ang pagbaligtad ng kanyang sikmura. Kailangan niya yon dahil hindi namin alam kung anong klase ng impyerno ang naghihintay sa amin mamaya sa loob ng arena. Kailangan namin ng lakas para makalaban. Mabilis na lumipas ang mga oras. Pagsapit ng gabi, muling nagkatipon-tipon ang mga VIP sa bulwagan. Nakaayos na naman ang arena at nakahanda na para sa mga labanang mangyayari. Huminga ako ng malalim, lalo na at alam kong dumating na ang oras ng aming laban. Hinawakan ko ang kamay ni Grace. Malamig ang palad niya, pero ramdam ko ang tibay ng loob niya. Binuksan nila ang selda namin. Hinila kami palabas at tinulak nila kami sa gitna ng arena. Dito ka lang sa likod ko, Grace. Huwag kang lalayo. Susundin natin ang plano. Pumunta ako sa bunton ng mga armas sa gitna bago pa man makapasok ang mga aswang na makakalaban namin. Hinanap ko ang tamang gamit. Kinuha ko ang isang makapal at mahabang tubo ng bakal at itak. Si Grace naman ay kinuha ang isang latigo. Maya-maya pa ay pumasok na ang makakalaban namin. 3 aswang na may mahahabang kuko at matutulis na pangil. Naglalaway sila sa gutom, pero natigilan ako nang makilala ang isa naming kalaban. Si Caleb. Nakangisi siya ng malapad. Tila pinapasilip pa sa amin ang mga pangil niya. Surprise! Nagulat ba kayo, Boss Donald, na ako mismo ang makakalaban ninyo? Bigyan niyo ko ng magandang laban. Ikaw? Bakit ikaw, Caleb? Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Ayaw mo ba akong makalaban? O baka alam mo nang dito na matatapos ang swerte niyo? Nanggigigil ako nang makita siya. Naramdaman ko yung biglang pag-akyat ng dugo ko sa ulo. Gustong-gusto ko na talagang durugin ang pagmumukha niya ngayon din. Uy, galit na galit ka. Hindi mo ba matanggap na ako ang tatapos sa inyo? Sa totoo lang, ay di naman ako nakikipaglaro. Pero naaamoy ko kasi ang mabangong sanggol dyan sa tiyan ng beses mo. Kaya nagboluntaryo ko na ako mismo ang makakalaban nyo. Nasasabik na akong matikman ang sanggol na yan. Hayop ka! Demonyo ka talaga! Subukan mo! Papatayin kita! Pagkasabi ko nito, ay agad na sumugod si Caleb at ang 2 aswang. Mabilis ang pagtakbo nila. Inihanda ko ang tubo at itak at ibinaba ang sentro ng balanse ko. Donald, atras! Bilis! Pumikit si Grace. Itinaas niya ang 2 kamay niya. Nagsimula siyang bumigkas ng mga salitang Latin. Mabilis ang pagbigkas niya ng orasyon ng pagpigil. Itinuro ito sa kanya ni Master Gardo. Ito ang orasyon para pabagalin ang kilos ng mga halimaw. Nang matapos ang orasyon, biglang nanigas ang 3 aswang, sakto sa harap ko. Imbis na bumagal ang kanilang kilos, hindi talaga sila makagalaw. Nanlaki ang mga mata ni Caleb sa gulat. Ito na ang pagkakataon ko. Lumapit ako sa pinakamalapit na aswang at sinaksak ko siya kagad ng itak. Sumirit ang itim na dugo sa kanyang tiyan. Ngunit alam kong hindi pa sapat yun. Kaya bumuelo ko at inihampas ko sa ulo niya ang tubo ng sobrang lakas. Nabasag ang bungo ng halimaw. Nabuwal ito at nangisay
hanggang sa mamatay. Nagsigawan ang mga nanonood, tila tuwang-tuwa sa magandang laban na kanilang nasasaksihan. Ilang sandali pa ay nawala na ang epekto ng orasyon. Nakagalaw na ulit ang halimaw na si Caleb at ang isa pang aswang. Galit na galit talaga si Caleb at halos manlisik na ang kanyang mga mata. Humarap ako sa kanya. Basang-basa ng dugo ng kasamahan niya ang muka at kamay ko. Mga hayop kayo! Anong klaseng kapangyarihan yun? Inalisan ko na kayo ng agimat. Paano nyo nagawa yun? Hindi lahat ng lakas at kapangyarihan ay nanggagaling sa agimat. Tandaan mo yan, Caleb. Yung inyo, nanggagaling sa kasakiman at kasamaan. Ang samin, nanggagaling sa pagnanasang mabuhay. Kaya humanda ka na. Dahil sa gabing ito, mananaig ang kapangyarihan namin laban sa'yo. Dahil kahit kailan, hindi kayang daigin ng dilim ang liwanag. Mamamatay ka na, Caleb! Mayabang ka! Pero sige, tignan natin kung agad saan naaabot ang salita mo na yan. Sige! Sugurin mo na! Sumugod ang pangalawang aswang. Sinalo ko ang atake nito gamit ang bakal. Subalit sa pagkakataong yon ay hindi ako naging maingat. Bumaon ang kuko ng halimaw sa braso ko. Napasigaw ako sa sakit. Pinilit kong itulak siya palayo sa akin. Paglayo niya, binitiwan ko ang tubo at namulot ako ng isa pang itak at itinaga ko ng buong lakasyon sa kanyang leeg. Naputol ang ulo ng aswang at gumulong ito sa buhangin. Dalawa na ang patay. Si Caleb na lamang ang natitira. Humarap ako sa kanya. O ano? Naniniwala ka na ba, Caleb? Ngayon humanda ka na, diablong buwang ka. Dahil ikaw na ang isusunod ko. Manahimik ka! Ako ang tatapos sa'yo! Walang hiya ka! Puro ka daldal. Pero kanina ko pa nalaman na isa kang duwag. Nangangatog na nga ang mga tuhod mo at hindi mo may pagkakailayan sa akin. Hindi! Hindi totoo yan! Hindi ako takot sa'yo! Papatayin kita! Tulad ng pagpatay ko sa ibang mga bihag! Manahimik ka. Dahil dumating na ang ustisya, Caleb. Para sa lahat ng mga taong dinala mo dito at walang awang pinatay ng mga kapwa mo halimaw. Kami ang magiging huling biktima mo. Dahil pagbabayaran mo na ngayon ang lahat ng kasamaan mo. Makakamit na naming lahat ang ustisya. Hustisya? Sa mundong ito, ang malakas ang gumagawa ng batas. At dito, sa arena na to, ako ang batas. Masyado ka madaldal kaya humanda ka. Uunahin kong putulin ang dila mo! Pagkasabi nito, ay mabilis at marahas na sumugod si Caleb. Puno ng panggigigil ang bawat wasiwas niya ng kanyang mga kuko. Sinalo ko ang lahat ng yun gamit ang dalawang itak na hawak ko. Malakas siya at halos manginig ang mga kamay ko dahil sa lakas ng impact ng tama. Isang malakas na tadyak ang hindi ko inaasahan. Tinamaan ako nun sa dibdib na siyang nagpatalsik sa akin sa damuhan. Lumapit ng dahan-dahan sa akin si Caleb habang ipinapakita sa akin ang matatalas niyang mga kuko. Nang makalapit siya at akmang sasaksakin ako, sumigaw si Grace ng isa pang maikling orasyon. Biglang nanghina ang tuhod ni Caleb. Nawalan siya ng balanse at bumagsak siya padapa sa lupa. Nawala bigla ang mayabang na ngisi niya. Agad naman akong tumayo at lumapit sa kanya. Para sa pamilya ko. Para sa lahat ng ipinahamak mo. Nang sandaling yon ay hindi na ako nag-aksaya ng oras. Itinaas ko sa ere ang aking matalas na itak. Pagtingala ni Caleb, nakita ko ang matinding takot sa mga mata niya. May konsensya pa ako ng mga oras na yon, pero hindi sapat
para maawa ko sa kanya. Tinaga ko ng ubod lakas ang leeg niya, sumirit ang dugo niya at binasa ang lupa. Hanggang sa namatay siya kagad. Tahimik ang buong arena nang matapos ang laban. Nakanganga silang lahat. Wala ni isang pumalakpak. Hindi sila makapaniwala na napatay ng isang antingerong walang agimat ang isa sa magaling nilang mandirigma. Nagsalita ang kanilang leader. Iniutos niya na ibalik na kami sa selda. Agad ko namang nilapitan si Grace. Tumakas na tayo. Kaya mo ba? Tumango si Grace. Bago pa makalapit ng tuluyan ang mga aswang nakukuha sa amin, ay nauna na kaming nakalapit sa pinto ng ginawa nilang arena. Pero paglabas namin, agad kaming sinalubong ng mga tauang aswang. Na-corner kami kagad. Dalawa sa mga ito, inabot si Grace. Hinawakan nito ng maigpit ang buhok ng asawa ko at itinutok ang kuko sa leeg niya. Donald! Donald! Wag! Wag niyong sasaktan ang asawa ko. Sasama na kami. Babalik na kami sa selda. Wag niyo siyang galawin. Sa gitna ng tensyon, itinaas ng leader ang kanyang kamay. Isang senyales para sa pinal na eksekusyon. Gusto niyang ipapatay kami sa kanyang mga tauhan. Akmang susugod na ang mga aswang na nakapalibot sa amin. Pero isang VIP ang biglang sumigaw at pinigilan ang kanilang balak. Nagprotesta sila at iginiit ang rules of the game. Gusto pa raw nilang makita kung hanggang saan ang itatagal ng swerte namin. Para sa mga halimaw na to, kami ang naging pinakamahalagang manok nila. Dahil sa kagustuhan ng mga kliyente nila, napilitang bawiin ng pinuno ang kanyang utos. Masama man ang loob niya dahil sa galit at pagkapahiya, wala siyang nagawa kundi sundin ang kagustuhan ng mas nakararami. Imbis na patayin, ay ibinalik kami sa kulungan. Pero maya-maya ay nagkaroon ng panibagong laro. Inilabas ang dalawang lalaki mula sa kabilang kulungan. May isa pang labanang magaganap. Pero kakaiba din ang ipinakitang tapang ng dalawa. Nang magsimula ang laban, buong giting nilang hinarap ang mga aswang. Magaling din silang makipaglaban at determinadong mabuhay. Parehas silang gigil na gigil hanggang sa pagtatapos ng laban. Napatay nila ang mga kalaban. Nagtagumpay sila katulad namin. Napangiti ako. May pag-asa pa tayo, Grace. May pag-asa pa. Magigiba natin ang impyernong to. Tama ka. Mukhang may mga makakatulong na tayo. Tama. At may dahilan na tayo ngayon para mabuhay. Hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng mga biyag dito. Mag-iipon tayo ng lakas. Yung mga orasyon mo, yun ang alas natin. At ako, gagamitin ko ang lakas ko para makalaban tayo. Mas magiging madali sana to kung nasa atin lang ang ating mga medalyon. Kaya nga eh. Saan kaya to inilagay ng hayop na kalib na yun? Baka itinapon na niya. O kaya itinago. Pero hayaan mo na. Hindi talaga siguro itinadhana na magamit natin ang kapangyarihan nandito. Pero naniniwala ako na may paraan ng Diyos para iligtas tayo dito. Tama ka. Kaya konting tiis lang. Manalig tayo sa kanya. Kailangan natin makausap ang ibang bihag. Lalo na yung dalawang yon. Mukhang kakaiba din ang kanilang lakas at galing sa pakikipaglaban. Oo, sige. Gagawa ko ng paraan para makausap sila. Mainam na magkampihan tayo. Biglang naputol ang usapan namin nang makitang kinakaladkad na ang dalawang lalaki. Pero nagulat kaming mag-asawa nang sa mismong selda namin sila ipinasok. Nagkatinginan kami ni Grace. Nanigas kami sa kinatatayuan namin dahil sa bilis ng pangyayari. Hindi namin akalain na ang plano naming pakikipag-usap sa mga ito ay mangyayari ng ganun kabilis at kadali.
Mismong ang mga aswang na ang gumawa ng paraan para paglapitin kaming apat. Hindi ko alam kung ano ang plano nila, pero paborito sa aming mga bihag. Tahimik ang buong selda matapos itong isarang muli ng mga aswang. Ang dalawang lalaki ay nakilala naming sina Elias at Simon. Pareha silang duguan at may mga sugat. Bagamat bugbog, bakas sa kanilang mga mata ang tindi ng karanasan sa pakikipaglaban. Samantala, sa gitna ng kadiliman, nagsimulang magsalaysay ang dalawa sa nakalap nilang usapan kanina na hindi lang kami basta-basta pinagsama-sama sa kulungan. Ang plano ng leader at ng mga VIP ay ilaban kaming apat sa pinakamalakas at pinakamalalaking aswang na kakampi nila. Isang grand match bago ang finale ng laro. Mga wala talaga silang konsensya. Ginawa talaga tayong hayop at laruan nila. Kaya nga eh. Pero ang tanong, kakayanin ba natin ang apat na yon? Kaya natin. Ngayong apat na tayo, mas malakas na ang depensa natin. Ayon kay Elias at Simon, sila ay mga dating manunugis ng aswang na napadpad lang sa lugar na ito matapos silang matrap sa isang engkwentro. Halos 1 linggo na rin silang biyag. Kaya naman, kabisado na nila ang ilang patakaran at ang maruming sistema ng mga aswang. Kaya naman pala ganun na lang ang giting nyo sa arena kanina. Hindi lang kayo basta biyag. Mga eksperto pala kayo sa pagpuksa sa mga halimaw na yan. Kung mga manunugis kayo, at alam nilang mga antingerong manunugis din kami, baka tama nga kayo. Ilalabas na nila ang pinakamalalakas na mandirigma nila. Kung nandito lang sana ang mga medalyon natin. Natahimik sina Elias at Simon nang marinig ang sinabi ni Grace. Nagkatinginan ang dalawa. Tila may malalim na inaalala. Si Elias ang unang bumasag sa katahimikan. May pag-asa pa, Grace. Bago kayo dumating dito, may napanood kaming laban. Isang bihag ang nakahanap ng kanyang agimat sa gitna ng arena. Akala namin nung una ay tsamba lang. Pero nang makuha niya yon, halos maubos niya ang mga aswang sa isang iglap. Ibig mong sabihin, hindi nila kinukuha ng tuluyan ang mga gamit natin? Na nandun lang yon sa loob ng arena? Oo. Mukhang bahagi yun ng laro nila. Gusto ng mga VIP na makitang lumalaban ng patas ang mga biktima. Pero hindi yung basta-basta ibibigay. Kailangan mong halugugin ang bawat sulok habang inaatake ka ng mga halimaw. Kung gano'n, nandun lang ang mga medalyon natin. Baka nakatago sa mga baul. Oo, tama. May nakita akong mga baul sa isang sulok ng arena kagabi. Magaling kung gano'n. Pero teka lang, Elias. Di ba sabi mo, may manlalaro na nakakuha ng agimat niya at halos maubos sa mga aswang na kalaban? Nasaan na siya ngayon? Nakakulong din ba siya sa isa sa mga selda? Hindi. Yun nga ang pinagtataka namin eh. Pagkatapos ng laro niya, hindi na namin siya nakita. Kinaladkad siya ng mga aswang palayo sa lugar na to. Hindi ko alam kung anong ginawa sa kanya. Pero baka pinalaya na o kaya pinatay. Sana nga pinalaya na lang siya. Pero mahirap kasi pagkatiwalaan ng mga halimaw na yan. Hindi tayo pwede magpakampante. Basta, naniniwala ako na baka pinatay na siya. Tama ka. Mga traidor sila. Parang mga ahas na nanunuklaw. Kaya kailangan natin mag-ingat. Kaya bukas, hindi lang tayo basta lalaban para manalo sa laro nila. Lalaban tayo para makatakas. Elias, Simon, kung makuha niyo ang mga armas niyo at makuha ni Grace ang mga medalyon namin, huwag nating hintayin na palayain tayo ng pinuno. Tatakas na tayo. Tama, tatakas tayo. Sandali lang. Kung tatakas tayo, paano naman yung ibang mga bihag? Paano yung mga nakakulong sa ibang mga selda? Hahayaan na lang ba natin sila? Kung magagawa natin patumbay ng mga kampyon nila, gagawa tayo ng gulo.
Yun na magiging hudyat para sa ibang biyag na lumaban din. Ano? Gagawa tayo ng gulo? Oo, Grace. Isang malaking gulo ang kailangan nating gawin para makalusot ang lahat. Ba? Teka. Mapanganib ang plano mo, Donald. Pero kung yun lang talaga ang tanging paraan para mailigtas ang lahat, sige, puwapayag ako. Kung ganun, salamat, Elias. Siya nga pala, Grace. Sa laban, kami na ang bahala sa mga aswang, ha? Ang gawin mo habang nakikipaglaban kami, hanapin mo mga gamit natin. Paano ko nga pala mahahanap yun sa gitna ng gulo? Huwag mong alalahanin ang mga kalaban natin. Sisiguraduhin naming hindi sila makakalapit sa'yo. Basta mag-focus ka lang sa pagganap. Gamitin mo ang talas ng iyong pakiramdam. Sige, gagawin ko ang lahat para mahanap ang mga yon. Basta mangako kayong tatlo na hindi kayo magpapabaya. Huwag kayo magpapatalo sa kanila. Lumango kaming tatlo, nina Elias at Simon bilang tugon. Samantala, sa paglipas ng mga sandali, unti-unti kaming binalot ng katahimikan. At maya-maya pa, lahat kami nakaramdam na ng kapaguran at antok. Sina Elias at Simon sumandal na sa kahoy na selda at si Grace naman ay dumantay sa aking balikat. Sige na, matulog na muna tayong lahat. Kailangan natin ng pahinga. Tsak na bukas na ng gabi ang laban natin. Humanda sila dahil tatapusin na natin ang kasamaan nila. Magiging malaya na tayo. Ipinikit ko na ang aking mga mata habang hawak ang kamay ng asawa ko. Kinabukasan, ginising nila kami. Binuksan nila ang aming selda at agad kaming kinaladkad patungo sa arena. Paglabas namin, sumalubong sa amin ang mga muka ng mga VIP. Sagara ng kanilang mga kasuotan, mukha silang mga kagalang-galang na tao. Pero alam naming sa loob nila ay masahol pa sila sa mga halimaw. Mas marami sila ngayon at mas malakas ang kanilang mga hiyawan. Hindi namin inaasahan yon, lalo na at ang alam namin ay mamayang gabi pa ang laban. Ilang sandali pa, tumayo ang pinuno ng mga aswang at itinaas ang kanyang mga kamay para patahimikin ang lahat. Anunsyo niya, magsisimula na ang laro. Ipinaliwanag niya ang mga patakaran at may isang bahagi siyang nabanggit na nagbigay sa amin ng pag-asa. 3 higanting aswang ang itatapat sa amin. Kapag natalo namin ang mga to, haharap kami sa isang huling laban kung saan ay kailangan naming matalo ang pinakamalakas daw nilang mandirigma. Malaking halaga ng pera at kalayaan ang aming magiging premyo kapag nagtagumpay kami. Nagkatinginan kaming 4. Ito na ang pagkakataong hinihintay namin. Maya-maya pa ay pumasok na ang 3 higanting aswang. Hindi sila tulad ni Caleb. Sila ay balot ng maitim na balahibo at mukhang matigas ang kanilang mga katawan. Mas nakakatakot sila. Mas mahaba at matalas ang kanilang mga kuko. Grace, ang plano ha? Oo, sige, akong bahala. Gagawin ko kung ano na pag-usapan natin. Hanggang sa nagsimula na ang bakbakan. Isang aswang ang agad na sumugod sa akin at iwinasiwas ang kanyang dambuhalang kamay. Mabilis ko namang itinaas ang nakuha kong makapal na tubo para sanggain ang atake. Muntik na akong mapaluhod sa tindi ng impact. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga braso sa bigat ng puwersa ng halimaw. Habang abala kaming 3 ni Elias at Simon sa pakikipagpambuno sa gitna, sinamantala naman ni Grace ang pagkakataon. Mabilis siyang kumalas at tumakbo patungo sa gilid ng arena kung saan nakahanay ang mga luma at maduming baul. Mula sa aking kinalalagyan, nakita ko si Grace na mabilis at desperadong naghahanap. Sa gitna ng tumitinding kaguluhan,
Nakita naming may nahablot si Grace mula sa ilalim ng mga kalawanging armas. Isang kumikinang na itim na patalim. Kahit malayo, agad yung nakita ni Elias. Nanlaki ang kanyang mga mata at tila nabuhayan ng loob. Grace, akin yan! Yan ang punyal na gawa sa itim na bulalakaw! Tumakbo palapit si Elias at mabilis na kinuha ang punyal kay Grace. Sa sandaling dumampi ang kanyang palad sa hawakan ng punyal, biglang nag-iba ang kanyang kilos. Ang bawat galaw niya ay naging mas pulido at mas mabilis. Hindi na nag-aksaya ng oras si Elias. Sinugod niya ang pinakamalapit na aswang at buong lakas na sinaksak ito sa binti. Ang sugat na ito ay hindi agad naghilom at tila kinakain ang laman ng halimaw habang ito ay nakabaon. Napaungol sa sobrang sakit ang higanting aswang at biglang napaluhod. Habang nakaluhod ang halimaw, hindi na ito binigyan pa ni Elias ng pagkakataong makabawi. Umikot siya sa likuran nito at mabilis na itinarak ang punyal sa batok ng aswang. Ang nilalang ay tuluyang bumagsak at hindi na muling gumalaw. Bagamat hindi pa nahahanap ni Grace ang aming mga medalyon, nagkaroon kami ng pag-asa nang dahil kay Elias. Agad na kumilos si Simon para harangin ang isa pang mga aswang gamit ang kanyang palakol. Kahit alam niyang hindi niya ito mapapatay, sapat na ang lakas niya para maantala ang kanilang pag-atake at mabigyan ng tiyempo si Elias. Habang nangyayari ang gulo, si Grace naman ay patuloy lamang sa paghalongkat. Donald! Wala talaga dito ang mga medalyon! Napalingon ako habang sinasangga ang isang malakas na hampas mula sa isa pang aswang. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga bisig. Sigurado ka ba? Hanapin mo pang mabuti! Baka nakatago lang! O kaya naman, nasa ilalim ng mga baul! Sige na, bilisan mo! Wala! Hinalugog ko na hanggang ilalim! Hindi ko makita! Kung ganun, sige. Subukan mo na lang muli ang iyong mga orasyon. Ngayon na! Tumayo ng matuwid si Grace. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at itinaas ang kanyang mga kamay. Buong lakas niyang binigkas ang orasyon na nagpabagsak kay Caleb kagabi. Ngunit laking gulat namin na ang mga aswang ay hindi man lang tinablan. Patuloy silang sumugod na parang walang narinig. Ang isa pa nga ay mas lalong naging mabangis at muntik nang maabot ang balikat ni Simon. Donald! Hindi gumana! Ulitin mo! Baka nagkamali ka lang ng bigkas! Bilis! Muling sumigaw si Grace. Mas mabilis at mas madiin ang bawat salitang Latin na lumalabas sa kanyang bibig. Pero wala pa rin nangyari. Agad kong iwinasiwas ang itak sa katawan ng aswang na nasa harap ko. Pero tumatalbog lang ang talim nito sa katawan niya. Ang tanging sandata na may talagang epekto ay ang punyal ni Elias. Elias! Ikaw lang may kayang tumapos sa kanila! Hindi na nagsalita pa si Elias, pero tumango ng madiin. Hinawakan niya ng maigpit ang punyal na gawa sa itim na bulalakaw. Sumugod ang pangalawang aswang. May hawak itong malalaking kadena. Mabilis akong humarang sa harap ni Grace at si Simon naman ay pumwesto sa gilid. Agad niyang ibinato ang palakol dito. Tumigil ang halimaw at napalingon kay Simon. Dahil dito, naudlot ang pag-atake ng halimaw. Elias! Ngayon na! Mabilis na tumakbo si Elias at sinalubong ang aswang. Nang makalapit ay buong lakas niyang isinaksak ang punyal sa tagiliran nito. Agad na bumuga ng maitim na usok ang nasugatan nitong katawan. Umungol ang aswang sa sakit at tulad ng nauna, nawalan ito ng balanse. Mabilis na hinawakan ni Elias ang ulo at ginilitan ito sa leeg. Isang huling hagok ang narinig namin
bago tuluyang bumagsak ang pangalawang kalaban. Samantala, hinarap ko ang huling aswang, kasama ko si Simon. Sabay naming sinugod ito at hinarang. Iwinasiwas ko ang itak sa mukha niya. Kahit hindi nagkakasugat, naging epektibo ito para mapaatras ang aswang patungo sa direksyon ni Elias. Elias! Isa na lang! Sa isang mabilis na senyasan, halos magkasabay naming nahawakan ang magkabilaang braso ng halimaw. Ginamit ko ang buong bigat ng aking katawan para maipit ang kanang braso nito, habang si Simon naman ay buong lakas na pinigilan ang kaliwang braso. Doon na bumuelo si Elias. Hindi na siya nag-aksaya kahit isang segundo. Lumundag siya ng mataas at pagbaba niya, itinarak niya ang punyal sa mismong dibdib ng aswang. Agad na bumuga ang napakakapal na usok mula sa sugat, kasabay ng isang nakakangilong hiyaw ng aswang. Tapos ka na! Hayop ka! Binunot ni Elias ang punyal at mabilis na lumayo. Ang dambuhalang aswang naman ay dahan-dahang napaluhod, habang ang itim na usok ay patuloy na binabalot ang kanyang buong katawan. Ilang sandali pa, tuluyan na itong humandusay at hindi na muling gumalaw. Hingal na hingal kaming tatlo ni na Elias at Simon na nakatayo sa gitna ng arena, habang ang asawa kong si Grace naman ay mabilis na lumapit sa aming tabi. 3 higanting aswang ang nakabulagta sa paligid namin. Lahat ay patay dahil sa galing ni Elias at ng kanyang sandata. Gayon din, ang tagumpay na yon ay nakamit namin dahil sa aming pagtutulungan. Grace, ayos ka lang? Ikaw, Simon, Elias. Ayos lang ako. Ayos. Nagtagumpay tayo. Huwag muna tayo magdiwang. 3 pa lang ang napatay natin. May isa pang natitira. At sigurado kong yun ang pinakamatindi sa lahat. Tumingin kami sa pinuno nila. Nawala ang hiyawan ng mga VIP at napalitan ito ng isang nakabibinging katahimikan. Lahat sila ay nakatingin sa amin, naghihintay sa huling yugto ng madugong laro. Alam naming hindi pa tapos ang laban at mas malaking panganib pa ang naghihintay sa amin. Samantala, matapos ang labanang yon, ay hindi na kami binigyan ng oras para magpahinga. Pumasok kagad ang sinasabi nilang pinakamalakas nilang mandirigma. Pero laking gulat namin nang mapansing hindi ito katulad ng mga naunang aswang. Isa itong matandang lalaki na naglalakad ng nakayuko. May mahaba siyang puting balbas na abot hanggang dibdib. Payat siya at gulagulanit ang suot. Pag-angat ng mukha niya, natigilan kami ni Grace. Kilala namin ang taong yon. Si Master Gardo, ang taong inakala naming matagal nang patay. Hindi pa man namin nababawi ang aming pagkagulat, ay biglang itinuro siya ni Elias. Teka, siya yung lalaking kinikwento ko sa inyo. Siya yung muntik nang umubos ng mga aswang dito. Talaga? Pero bakit ganyan? Bakit nasa panig siya ng kalaban? Saka, parang wala siya sa sarili. Tama ka, Donald. Wala nga siya sa tamang wisyo. May nakikita akong maitim na usok na nakapalibot sa buo niyang katawan. Kontrolado siya ng ating mga kaaway. Nag-uusap pa lang kami, ay bigla nang sumugod si Master Gardo. Mabilis ang kanyang mga galaw. Hawak niya ang isang mahabang tungkod at inihampas ito sa amin. Umiwas lang kami ni Grace. Hindi namin magawang labanan siya dahil ayaw naming saktan ang aming guro. Pero seryoso si Master Gardo. Gusto niya kaming patayin. Kaming mag-asawa ang puntirya niya.
Umatras kami ng umatras hanggang sa maapakan ni Grace ang isang madulas na bahagi. Nadulas siya at bumagsak. Napasigaw siya at napahawak sa kanyang tiyan dahil sa naramdamang biglang sakit. Nang makita ni Master Gardo na nasasaktan si Grace, bigla siyang natigilan. Napansin ni Grace ang pagbabago sa reaksyon ng aming guro at nagsimula agad siyang umusal ng isang panalangin habang hindi pa humuhupa ang sakit na kanyang naramdaman. Inusal niya ang dasal na itinuro sa kanya mismo ni Master Gardo noon. Pagkatapos bigkasin ito, nawala daw ang maitim na usok, sabi ni Grace. Biglang lumaylay ang balikat ng matanda. Napahawak siya sa kanyang sentido. Grace? Donald? Ano ito? Ano nangyayari? Bakit kayo nandito? Paos ang boses ni Master at bakas ang labis na kalituhan sa kanyang muka. Agad siyang nilapitan ni Elias habang bitbit pa rin ang madugong punyal. Mabuti naman po at nagising na kayo. Alam niyo bang kinontrol kayo ng mga aswang gamit ang itim na mahika? Gusto nilang paglabanin tayo para maging katuwaan nila. Ano ka mo? Nagawa nila akong gamitin para sa kanilang kasamaan. Nasakop nila ako. Opo, Master. Kung gano'n ay umanda kayo, pagsisisihan ng mga aswang na yan ang ginawa nila sa akin at sa inyo. Hindi nila kilala kung sino ang kinalaban nila. Biglang nagbago ang hangin sa loob ng arena. Kahit payat ang katawan at gulagulanit ang suot ni Master Gardo, tumayo siya ng tuwid at itinaas ang kanyang kanang kamay. Sa isang iglap, bumalik ang bagsik ng kanyang mga mata. Mas lalo kaming ginanahan na makipaglaban. Samantala, hindi na naghintay ang pinunong gabunan. Nag-utos siya sa kanyang mga tauhan na sugurin kami ng sabay-sabay. Pero huli na sila. Gamit ang tungkod ni Master Gardo, hinampas ni Master Gardo ang lupa ng arena at isang malakas na enerhiya ang nagpatalsik sa mga unang aswang na lumapit. Dahil dito ay natakot ang mga VIP. Nagkanya-kanya sila ng pulasan palabas para iligtas ang kanilang mga sarili. Naiwan naman ang pinuno at ang kanyang mga tauhang aswang. Ngayon na! Sugod! Sumugod kaming apat ni na Master Gardo, Elias at Simon. Kinalaban namin ang mga sumugod ding mga aswang. Habang abala kami sa pakikipagbakbakan, si Grace naman ay nanatiling nakaupo sa lupa. Namimilipit pa rin sa sakit ng kanyang tiyan. Pero isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa tabi niya ay may kumikinang hanggang sa pinulot niya ito. Donald! Donald, ang mga medalyon! Nahanap ko na! Ano? Saan mo nakita? Dito! Nakabaon lang pala sa lupa na mababaw! Eto! Saluin mo! Mabilis na inihagis ni Grace ang medalyon sa akin. Kahit abala sa pagsangga, nasalo ko ang aking agimat. Sa sandaling maisuot ko ang medalyon, naramdaman ko ang pagdaloy ng init sa aking buong katawan. Nawala ang pagod at ang kaba sa aking dibdib. Ang hawak kong itak at tubo ay binalot ng puting liwanag. Isang aswang ang sumugod sa akin. Balak niya akong sakmalin sa leeg, pero bago pa man dumampi ang kanyang bibig, tumama siya sa isang tila di nakikitang pader na nagmumula sa aking medalyon. Tumalsik ang halimaw at nangisay sa lupa habang umuusok ang kanyang balat. Yun ang kapangyarihan ko bilang isang malakas na antingero. Hindi na rin nagpahuli si Grace. Kahit nakaupo pa rin siya, itinaas niya ang kanyang medalyon at nagsimulang bumigkas ng orasyon. Isang bilog na liwanag ang bumalot sa aming lima. Ito ang nagsilbing proteksyon namin laban sa anumang itim na mahika ng mga gabunan.
Sumalib na sa atin ang espiritu ng liwanag. Kung ganun, tapusin na natin to. Ipakita natin sa kanila ang bagsik natin bilang mag-asawang manunugis at kinatatakutang antingero. Lalong naging agresibo ang aming pagsugod sa bawat aswang na umaharang. Kapag tinatamaan ng kahit na anong sandata mula sa aming 5, ay agad na nagiging abo. Nabaligtad na ang bara sa mga oras na yon. Dahil doon ay galit na galit ang pinunong gabunan. Tapos na ang paghahari mo. Oras na para pagbayaran ninyo ang lahat ng mga kasalanan nyo. Iaatid na namin kayo sa impyerno, ang lugar kung saan kayo nararapat. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo ng tuwid si Grace. Tila nakabawi na siya sa sakit na kanyang nararamdaman. Itinaas niya ang kanyang medalyon sa tapat ng kanyang noo at ipinikit ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim at nagsimulang bigkasin ang isang makapangyarihang dasal kay San Miguel Arcangel, ang pinunong mandirigma ng langit. O makapangyarihang San Miguel Arcangel, iligtas mo kami sa panganib, maging aming sandigan sa laban at sa kasamaan at panlilinlang ng demonyo. Isinasamo namin na buksain nawa siya ng Diyos o ng prinsipe ng mga hukbo sa kalangitan. Sa tulong ng kapangyarihan ng Diyos, itapon sa impyerno ang mga kampo ni Satanas at lahat ng masasamang espiritu na umaaligid at nagtatangkang ipahamak ang mga mabubuting kaluluwa. Idinadalangin namin ito sa nag-iisang kataas-taasang Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang nagmula kay Grace. Ang mga natitirang tauhan ng gabunan ay sabay-sabay na nagsisisigaw habang ang kanilang mga katawan ay unti-unting nasusunog dahil sa matinding banal na liwanag. Maging ang pinuno ay napaluhod, nanginginig at pilit na tinatakpan ang kanyang mga mata, at sa tulong ng medalyon, mabilis naming naubos ang mga tauhan niya. Ngayon na, Donald! Tapusin na ang halimaw na yan! Hindi na nga kami nag-aksaya ng oras. Habang nakaluhod ang pinunong gabunan, sabay-sabay kaming sumugod ni na Elias at Simon. Si Elias ang naunang nakarating. Gamit ang kanyang itim na punyal, mabilis itong isinaksak ni Elias sa muka ng halimaw. Isang malakas at nakakangilong sigaw ang pinakawalan ng aswang habang umuusok ang kanyang sugat. Sumunod si Simon gamit ang palakol. Buong lakas niyang pinalakol ang binti ng pinuno. Tuluyan ang napasubsob ang pinuno sa lupa. Hindi na ito makatayo at pilit na lang nagumagapang habang nanginginig ang buong katawan. Tumitig naman ng matalim si Elias sa naghihingalong pinuno bago siya humarap sa akin. Inilayo niya ang kanyang punyal at tumabi para bigyan ako ng daan. Donald, sa'yo na ang huling tira. Ipinapaubaya ko na sa'yo ang pagtapos sa demonyong to. Tumango ako at humakbang palapit. Tinitigan ko ang pinunong gabunan na hirap ng huminga. Wala na ang kanyang bagsik. Sa isang malakas at mabilis na taga, pinugutan ko siya ng ulo. Mabilis na nagliyab ang kanyang katawan. Wala nang natira sa kanya, kundi ang amoy ng asupre. Tapos na. Talagang tapos na. Makakauwi na tayo. Napasigaw sa tuwa si Elias habang itinataas niya ang kanyang punyal. Napaupo naman si Simon sa pagod pero malapad ang kanyang pagkakangiti. Tumango ako. Maging ako ay masayang masaya dahil sa wakas tapos na ang kalbaryo at ang panganib na dulot ng mga halimaw na gabunan. Sa gitna ng saya, hindi ko maiwasang maisip ang pagkakamaling naging dahilan kung bakit kami napunta sa ganitong sitwasyon. Kahit may taglay kaming kapangyarihan bilang mga antingerong manunugis, naging kampante naman kami at mabilis na nagpadala sa awa.
Ang batang butot balat na tinulungan namin ay pain lang pala ng mga aswang para mabitag kami ni Grace. Ang sobrang emosyon ay isang kahinaan. Natutunan kong hindi lahat ng mukhang biktima ay dapat pagkatiwalaan. Samantala, dahan-dahan akong naglakad at nilapitan ang asawa ko. Ayos ka na ba? Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos na ako. Huwag ka mag-alala. Mukhang ayos din naman ang anak natin. Salamat sa Diyos. Hindi niya tayo pinabayaan. Nang masiguro namin na ligtas na ang paligid, pumunta kami sa kulungan. Sinira ang mga kandado at pinakawalan lahat ng mga biyag. Nagtagumpay kami. Kasama si Master Gardo, naglakad kami palabas sa gubat na yon. Paglabas namin sa bukana ng gubat, doon na kami nagiwaywalay. Si Master Gardo ay nagpasyang bumalik sa kanyang pamilya. Ganon din sina Simon at Elias. Kami naman ni Grace ay nagpasyang umuwi na muna. Saka na namin babalikan ang aming owner type jeep. Ang mahalaga sa akin ng mga sandaling yon ay mailayo ang aking asawa sa anumang banta ng kapahamakan. Nang makarating kami sa bahay, doon ako lubos na naging masaya. Tapos na talaga. Totoong malaya na kami. Matapos ang madugong gabing yon, pinili naming manahimik muna ni Grace upang maghilom ang aming mga sugat. Hindi lang sa katawan, kundi pati ang aming mga isipan. Hindi naging madali ang bumalik sa normal, lalo na't kapag may mga kaluskos sa gabi. Para bang naaalala namin yung mga nangyari at bumabalik-balik sa isip namin ang itsura ng mga gabunan. Ngunit sa tulong ng panalangin, unti-unti naming nahanap ang aming kapayapaan. Ilang buwan ang lumipas, nanganak si Grace ng isang malusog na sanggol na lalaki at pinangalanan namin na Miguel. Hango sa isa sa mga arkanghel na nagligtas sa amin. Sa ngayon ay pinagpapatuloy pa rin namin ang aming panggagamot at pagiging antingero at ganoon na rin ang pagiging manunugis ng mga aswang. Mas naging maingat na kami ngayon. Hindi na kami basta-basta nagpapadala sa emosyon. Nag-iingat na kami, lalo na sa mga bagong kakilala. Sir Blair, ang karanasang ito ang nagpapatunay sa amin na gaano man kadilim ang gabi, laging sisikat ang araw para sa mga nananatiling tapat sa liwanag. Hanggang dito na lamang po ang aming kwento at sana ay may natutunan po kayo na magandang aral. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at pakikinig sa aking mga YouTube channel. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli po at pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat.